Happy New Year everyone! Tulad nga nung nabanggit namin nung Pasko, magpapakain din kami ngayon New Year. Bale ito nga po pala yung mga hinanda namin sa kanila. Dinamihan talaga namin yung dala namin. Kung pansin nyo, yung dala namin yung malaking planggana na. Dahil nung nakaraan medyo nabitin sila. Dahil hindi rin talaga namin in-expect na marami kami mapapakain. Kaya ngayon naging ready na talaga kami para lahat mabusog talaga. Ito yung una namin nakita. Nasa tabi lang yan ng kalsada. Ang pinagtataka ko nga kung bakit nandyan siya. Doon naman sa katapat merong bahay na pwede niyang masilungan. Nandyan siya, nagtitiis siya sa may initan. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko na lang siya ng pagkain at tubig niyan. Dinagdagan ko pa nga yung pagkain niya para sigurado kahit na umalis kami, mabubusog siya. Ito naman yung sumunod na pinakain namin. Tignan nyo naman to mag-iina na to, napaka-cute. Nakatambayan sila sa may harap ng Chooks to Go. Binigyan ko nga sila ng tagdalawa niyan. Bali isa para sa mama ka at yung isang plato naman para dun sa mga bata. Habang pinapakain ko na nga yung nanay nila, isa-isa ko na nga hinanap yung anak niya. At itong isa, nako, ang kulit. Kahit tinatawag mo na, ayaw pa lumapit. Kaya talagang sumiksik pa ako sa ilalim ng kotse para lang makuha ko siya. At para sabay-sabay silang makakain. At ito naman yung sumunod na pinakain namin. Si Muning yung lagi namin dinadaanan. Nakasama ng mga 3 aso dati. Mini-make sure talaga kasi namin na madaanan namin siya lagi tuwing magpapakain. Dahil nga sa alam namin na mag-isa na lang siya dyan sa lugar na yan. At para makasigurado rin kami na makakakain siya. Mabuti na nga lang din talaga at tuwing dumadaan kami, nandiyan siya at hindi siya pagala-gala. At ito na yung mga suki namin, isa-isa nang dumarating, yung may black and white at ito naman si Whitey. Tuwing dumadaan kami, nakakatawa talaga tong dalawang to. Talagang umiikot pa sila doon sa may likod ng e-bike namin kasi alam nga nila na doon nakalagay yung mga dala namin pagkain. Kaya nakailang refill din kami niyan para sa kanila. Itong dalawang to wala talagang kabusugan. At ito naman yung sumunod. Medyo sa may dulo na to ng pinagpupwestuhan namin. Palabas na ng Centennial o palabas na ng highway talaga. At ito si nanay, nangingi siya ng pagkain sa amin para daw dun sa aso niya na buntis. At ito naman yung sumunod. Binigyan namin sa may mga kubo. Kung nung nakaraang Pasko, konti yung dala namin o nabitin sila. Dahil nga ito nga yung sinasabi ko na hindi namin in-expect na sobrang dami pala nila dyan. Kaya ayan, lahat sila ngayon may pagkain. Isa-isa ko nga yung inabot kay ate para siya na lang yung bababa doon. Kasi kung ako pa, mamaya makagat ako dahil nga bago lang ako sa paningin nila at baka matakot yung mga aso. May mga pusa din kaming pinakain yan na alaga din nila. Mahigit 5 o mga 10 ata yan sila dyan. Hindi ko na din talaga mabilang. Pero ang pinakamagandang balita dito ay yung may malasakit sila. Dahil kinukup-kup nila yung mga aso na to na pagala-gala. At ito na nga ang dalawang to, nauna na. Binigyan ko na rin sila dahil hindi na sila makapaghintay. Puro tahol na nga ang maririnig mo niyan. Dahil panigurado na amoy na nila yung dala namin pagkain. Nakakataba ng puso dahil nakakashare kami ng blessings para sa kanila. At tamang-tama dahil New Year, makatikim man lang sila ng healthy at masarap na pagkain. Kung kaya lang talaga namin to gawin araw-araw, why not, diba? Kumpara naman sa kanila. At ito namang pusang to, nakita namin to sa may katapat. Bali binigyan na lang din namin siya at ang payat-payat niya nga yan. Hindi ko alam kung saan siyang kubo sumisilong. Pero binigyan ko pa rin siya para makakain. At ito naman, nung pauwi na kami, tinalang at naabutan namin si Colette. At may lumusot nga na isang tuta na kulay puti na napakailap. Kung itong isang si Colette mailap na, ito sobra-sobra sa ilap. Pero halata mo sa kanya yung gutom. Kaya nung binigyan ko yan sila, umalis ako kagad sa pwesto nila para makakain sila at para hindi rin siya umalis. Kung mapapansin nyo, malayo yung e-bike namin kung saan namin sila pinapain. Kasi takot pa siya talaga sa tao. Ang tanging dasal ko nga lang sana wag siyang tumawid. Yung dito lang siya katulad ni Colette, paikot-ikot dahil napakaliit niya pa. Panigurado hindi siya mapapansin ng mga sasakyang dumadaan kapag sinubukan niyang tumawid-tawid. Medyo paubos na nga yung dala namin pagkain yan dahil nga napakarami namin pinakain doon sa may dulong part kung saan yung mga kubo. Mabuti na lang din at kahit dog food na lang nira sa amin, kinain niya pa rin. Ang mahalaga na puno namin yung mga tubigan nila. Sobrang salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin. Happy New Year po!